Sa video na ito, ihahandog ko sa inyo ang kwento ni Dexter, isang estudyante na nakaranas ng kakaibang pangyayari sa loob ng kanilang lumang dormitoryo. Matapos niyang mahawakan ng isang misteryosong amulet, biglang nagulo ang kanyang oras. Tumatalon-talon siya sa iba't ibang panahon ng walang babala. Sa kanyang paglalakbay sa mga oras, makikilala niya ang isang multo na tila may kinalaman sa kanyang sitwasyon. Abangan kung paano niya haharapin ang time ghost na ito at kung ano ang magiging kapalaran ng kanyang timeline. Ako po si Dexter, estudyante ako sa isang university sa probinsya. May kwento ako na hindi naman talaga nakakatakot, pero masasabi kong kakaiba at hindi pangkaraniwan. Nung first year ako sa college, doon ako tumira sa dormitory ng school. Hindi naman sa ayaw kong umuwi sa amin, pero gusto ko lang talagang maranasan yung feeling na mag-isa. Doon sa dorm, may mga lugar na hindi na ginagamit. Mga lumang kwarto na hindi na napapakinabangan. Yung dorm namin, ilang dekada na rin kasi ang nakalipas simula nung maitayo. Kaya yung ibang bahagi noon, hindi na talaga napapakinabangan. Isang beses, ako lang yung naiwan sa dorm. Hindi ko na maalala kung anong okasyon yun, pero ako lang yung hindi umuwi sa kanila. Dahil ako lang yung naiwan, naisipan kong libutin yung mga lumang parte ng dorm. Naisip ko na baka may makita akong kung ano na makapagpapasaya sa akin nung mga oras na yun kasi medyo nalulungkot ako. Hindi ko alam kung bakit. Basta, yun yung pakiramdam ko. Isa sa mga kwartong napasok ko ay yung dating storage room. Nakita ko doon yung mga lumang gamit na hindi na ginagamit. Sa isang sulok, may nakita akong parang amulet na nakasabit sa dingding. Hindi ko alam kung bakit pero kumikinang siya. Parang may ilaw na nanggagaling sa kanya. Hinawakan ko yung amulet. Pagkahawak ko parang may kumiliti sa utak ko. Tapos nung tinignan ko yung palad ko, may sugat ako. Hindi ko alam kung saan galing yung sugat pero parang may humiwa sa palad ko. Doon nagsimula yung kakaibang karanasan ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero simula nung mahawakan ko yung amulet na yon, nag-iba na yung buhay ko. Yung oras ko, hindi na sunod-sunod. Halimbawa, ngayon ay 8:00 ng umaga. Bigla na lang akong mapupunta sa 10:00 ng umaga ng susunod na araw. Tapos, mamaya naman, babalik ako sa 9:00 ng gabi ng nakaraang araw. Parang tumatalon-talon ako sa oras. Hindi ko alam kung paano nangyayari yon, pero yun yung nararanasan ko. Hindi ko alam kung paano ko iintindihin yung nangyayari sa akin. Nung mga unang buwan, hindi ko alam kung paano ko haharapin yung problema ko. Ang dami kong hindi nalalaman kasi nga tumatalon-talon ako sa oras. May nakilala akong babae. Naging kami, pero hindi ko masabi sa kanya yung nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin tungkol sa problema ko. Paano ko ba sasabihin sa kanya na hindi sunod-sunod yung timeline ko? Isang beses, nakikipag-date ako sa kanya. Tapos, bigla na lang akong napunta sa isang oras kung saan matanda na ako. Siguro mga 70 years old na ako noon. Nasa dorm ako noon. Tapos, yung mga kasama ko sa dorm, nagulat na lang nung makita nila ako na matanda na. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Basta, bigla na lang akong tumanda. Tapos, ilang minuto lang, bumalik ulit ako sa dati kong edad. Nung mga oras na yon, naisip ko na hindi lang ako yung nakakaranas ng problema ko. Pati yung mga tao sa paligid ko, apektado rin. Kaya lang hindi ko alam kung paano ko lutasin yung problema ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin yung multo na nagpaparanas sa akin ng ganito. Yung mga nawawalang oras, hindi ko na sila maibabalik. Kaya lang, yung mga nangyayari sa mga oras na yon, hindi ko sila naranasan, hindi ko sila nalaman. Kaya, hindi ko rin sila naalala. Hindi ko alam kung may nakakaintindi ba sa inyo sa mga sinasabi ko. Pero yun yung nararanasan ko. Isang beses may nakilala akong underclassman. Siya lang yung nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa akin.
Siya yung nagsabi sa akin na baka may pattern yung mga pagtalon ko sa oras. Gumawa siya ng algorithm para mahuli yung pattern ng mga pagtalon ko sa oras. Nung una, hindi namin mahuli yung pattern, pero sa huli nahanap din namin. Doon ko nalaman na tumatalon ako sa oras ng 20 beses sa isang araw. Yung mga pagtalon na yon, hindi sunod-sunod, kaya hindi ko talaga alam kung ano yung mga nangyayari sa buhay ko. Nung malaman ko yung pattern, naisip ko na baka pwede kong hulihin yung multo na nagpaparana sa akin ng ganito. Naisip ko na baka nasa amulet yung multo at kailangan kong hawakan ulit yon para mapahinto siya. Sa tulong ng kaibigan ko, nahuli namin yung oras kung kailan ako napunta sa oras kung saan ako mag-isa sa dorm. Nung mahuli namin yon, bumalik ako sa storage room kung saan ko nakita yung amulet. Nung makita ko yung amulet, kumikinang na naman siya. Hinawakan ko ulit yung amulet. Tapos, may nakita akong tao na nakatayo sa harap ko. Siya yung multo na nagpaparana sa akin ng ganito. Nakipaglaban ako sa kanya, nagkatulakan kami hanggang sa makarating kami sa rooftop ng dorm. Nung makarating kami sa rooftop, hindi ko alam kung paano ko nagawa yon, pero naitulak ko siya pababa. Nung mahulog siya, bigla na lang akong napunta sa oras kung saan ako nakikipag-date sa girlfriend ko. Doon ko nalaman na napahinto ko na yung multo. Pero may nagbago sa timeline ko. Nawala yung kaibigan ko na tumulong sa akin para mahuli yung multo. Hindi ko na siya nakita ulit. Hindi ko alam kung ano yung nangyari sa kanya. Siguro dahil sa mga pagbabago sa timeline ko ay hindi na kami nagkakilala. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong klaseng multo yung nakalaban ko. Pero sa tingin ko, isa siyang time ghost. Isa siya sa mga multo na naglalaro sa oras ng mga tao. Marami pang ibang time ghost na naglalaro sa oras natin. Kaya kung minsan naisip natin na parang ang bilis ng oras o kaya naman ay parang napakabagal ng oras, yun ay dahil sa mga time ghost na naglalaro sa oras natin. Ang kwento ni Dexter ay nagtuturo sa atin na ang oras ay hindi laging nasa ating kontrol at may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga time ghost na naglalaro sa inyong oras.